Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So ang pamagat po ng kapahayagan ngayon ay ito. Ito ang mga bagay na nangyari sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang mga bagay na nangyari sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Number 1, napatawad na ang iyong mga kasalanan. John 1:29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. 1 John 2, verse 1 and 2. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo o ipinapaabot ko sa inyo ngayon upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo o tagapamagitan sa Ama, si Jesucristo na matuwid. Si Kristo ang handog sa ikakapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Dito po, malinaw po na lahat po ng inyong mga kasalanan, gaano man po kalaki, gaano man po katagal, gaano man po kalalim, ay kinuha na po ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay kanya ng binayaran, kanyang inalis. Ikalawa, dumating na sa inyo ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. John 8:34-36, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak, at yun po ang Panginoong Jesucristo, ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam niyo po, anuman pong klaseng kasalanan, sinasadya o hindi maliit o malaki, siya po ay nagdadala ng pagkakabilanggo. At dito po malinaw, pag ang isang tao po ay nasa kasalanan, siya po ay bilanggo nito at hindi siya pwedeng makapanahan sa kaharian ng Diyos kasama ang Panginoong Jesucristo. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo tinanggap ng bawat isa, yung kasalanan ng Panginoon ay nawala na, ang kapangyarihan po nito ay nasira na, at ang lahat ay naging malaya. Ikatatlo, naalis ka na sa kamatayan sa apoy ng impyerno. Naalis ka na sa kamatayan sa apoy ng impyerno. Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ulitin po natin, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano man pong klaseng kasalanan, muli, maliit o malaki, intensyonal o hindi, mahaba o maiksi. Dahil ito po ay mula po sa sinful nature, siya po ay meron pong kabayarang kamatayan sa apoy ng impyerno. Ang ibig pong sabihin, habang panahon, ang sinamang pumunta ron ay hindi na aalis. Ang salita pong habang panahon ay wala pong wakas. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, nakaloob sa atin ng Diyos, na sa pamamagitan niya, yung pong kamatayan po ng bawat isa sa apoy ng impyerno, ay kanya pong inalis. At ito'y pinalitan po niya ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Diyos. Ikaapat, ikaw ay naging bagong nilalang. Ikaw ay naging bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na ikaw kay Kristo, o kung sino mang nakipag-isa na kay Kristo, ay isa na siyang bagong nilalang.
Wala na ang dati niyang pagkatao at yun po yung sinful nature. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago at yun po yung Christ-like nature. O sabihin na po natin yun po yung nature ni Jesus, yun po yung kanyang pinakabuhay, yun po yung kanyang pinakakabuuan. Ulitin po natin. Kaya't ang sino mga nakipag-isa kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang. Sabihin natin lahat, bagong nilalang. Pakilakas. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Kaya dito po, makikita po natin na pag ikaw ay na kay Kristo, yung kalikasan mong makasalanan ay wala na, at ito'y napalitan ng buhay niya, at ito po yung nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya ang sabi ng marami, dati bakla ito, bakit lalaki na? Dati ito'y lasinggero, ngayon hindi na umiinom ng alak. Dati ito'y mura ng mura, ngayon puro pasasalamat ang lalabas sa bibig. Dati matigas ang ulo nito, ngayon masunuri na. Dati ito'y tamad, ngayon ay masipag na. Dati ito ay sinungaling, ngayon nagsasabi na ng totoo. So, nakita po yung pagbabago. Kasi once si Kristo po dumating sa isang tao, kaagad siya po yung mababago. At yung pagbabago po, palagi po ay patungkol sa kalikasan ng tao. So, ang ibig sabihin, yung binabago po yung kanya pong puso. At pag yung puso po yung nabago na, then, yung kanya pong buhay ay bago na rin. Talakpakan po natin ang Panginoong Jesucristo. Ikalima, naging matuwid ka na sa harap ng Diyos. Naging matuwid ka na sa harap ng Diyos. Ikalawang Korinto 5:21, 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So, nung dumating na po si Kristo sa atin, sa mata po ng God the Father, tayo po'y naging matuwid na. Siya po yung ating naging righteousness. Ika-anim, inalis ka na sa kahirapan, patungo sa kasaganaan. Inalis ka na sa kahirapan, patungo sa kasaganaan. Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya isinumpa para sa atin, sapagat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Yung punong kahoy, yung po yung cross. Ulitin po natin, Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Nang siya isinumpa para sa atin, sapagat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam niyo po, yung kahirapan po ay isa pong sumpa. Siya po'y meron pong dalang sumpa o curse. At ito po'y bunga po ng kasalanan. At nung si Kristo po'y dumating po sa krus ng Kalbaryo, lahat po ng sumpang ito'y kanya pong kinuha. Inalis sa atin, pinawalang bisa. At hindi lang po yun, mula po sa kahirapan, ang sabi po na ikalawang Korinto 8:9 ay ito. Ito ay sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, alang-alang sa inyo siya ay naging mahirap. Do you hear that? Alang-alang sa inyo siya ay naging mahirap. Ito'y upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman kayo. Ulitin po natin. Hindi lamang inalis po ni Kristo yung sumpa po ng kahirapan sa ating lahat, kundi tayo po'y kanya pong pinayaman o pinasagana. 2 Corinthians 8:9, ito ay sapagkat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya'y naging mahirap. Ito'y upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Amen. Nagkaroon po ng pagpapalit. Nung si Kristo po ay sumainyo, yung kahirapan ninyo, inalis niya lahat. At yung kanya pong pagiging mayaman, ibinigay niya sa inyo. Kaya yung unang-una niyo pong kayamanan ay ang Panginoong Jesucristo.
At dahil siya po ay sumainyo, lahat po ng pag-aari niya na walang limitasyon at iingay nyo habang panon ay sumainyo na rin lahat. Kaya wag po kayo maniwala sa inyong kapaligiran, sa inyong sitwasyon, sa dyablo na kayo po'y mahirap pa. Inindihan niyo po yun. Ulitin po natin, ito po'y nagkaroon po ng pagpapalit o exchange. Nung si Kristo po ay sumainyo, inalis niya po yung lahat ng inyong kahirapan. Yung sumpa, bunga ng kasalanan na mayroon dalang malaking kahirapan, inalis niya lahat. At ito po'y pinilitan niya po ng kayamanan. At ang unang niyong kayamanan ay siya. At dahil siya po'y sumainyo, lahat ng pag-aari niya, lahat ng pag-aari niya na walang sukat paglagyan, na hindi kayang kwentahin, na hindi kayang bilangin, ay sumainyo. Kaya nung dumating po si Kristo sa inyo, mga minamahal, mga iniibig, yung lahat ng kahirapan niyo, paniwalaan niyo po yan ay tapos na. At sa araw at oras siya po'y dumating sa inyo, kayo po'y naging napakayaman na. Sabihin nating lahat, pinaniniwalaan ko ang naririnig ko. Amen? Amen? Kaya ganyan po kaganda na ipapaabot sa inyo yung katotohanan na nangyari sa inyo nung si Kristo po'y sumainyo. Alam niyo po kasi, 39 na taon na po tayong naglilingkod sa Diyos ng paglilingkod na totoo. Marami na po tayo napuntang mga bansa at patuloy pa po nagbibiyahe. Buong Pilipinas, sa libot na po natin at patuloy pa po tayo nagbibiyahe. Marami na po tayo nakausap na mga nasa fivefold, mga namumuno, nangunguna, chairman ng Moving Coalition, historian, theologian, professor sa isang Christian University, at iba't ibang klase po ng denominasyon. Kaya akin po na-discovery na marami po sa mga ito, hindi po na-enjoy yung kasaganaan. Ang isang reason po kasi, hindi nila alam yung katotohanan. Yan lagi nalabas sa bibig nila, ay mahirap ako, kailan ako ahon dito, masipag naman ako, nag-a-abroad ako, bakit yung buhay ko, hindi umaabante? Ito po yung simpleng sagot, oh. Kaya, kung ba't ko po ito kinakwento sa inyo, mga minamahal sambayan ng Filipino Church of God, upang magkaroon po tayo ng malaking uwat gutom sa salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng malaking pananabik. Ang ibig po bang sabihin, seryosuhin natin ito. Wag po tayong umaatin lang, nakikinig lang, kundi meron tayong pagkaunawa na hindi tayo pwedeng mabuhay na hiwalay sa Diyos at sa Kanyang salita. Na si Kristong sumaatin, dapat nating ipamuhay. Itong salita niyang narinig natin, dapat nating paniwalaan at ipamuhay. Yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 4:4 ang salitang, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. So, ibig pong sabihin, kahit tayo po'y kumakain ng masarap na pagkain, how good it is, how organic it is, how nutritious it is, how nutrition it is, kulang po yun. Dahil ang pagkain po ng atin pong mga espiritu ay ang salita ng Diyos. Ang nabibenefit lang po sa ating kinakain, na nabanggit ko yung ating physical na katawan, ito. Yun lang po ang nabibenefit doon. Pero ang totoong tao po sa ating lahat, ay yung atin pong espiritu na nilikha sa anyo't wangis ng Diyos. At araw-araw, kung paano nyo pinakakain yung inyo pong katawan ng mga pagkain binanggit ko, itlog, gatas, karne, tinapay, isda, manok, baka, iba pa't marami pa, ganun din po dapat araw-araw pakainin ninyo yung espiritu ng salita ng Diyos. Maliwanag naman po ito, mga minamahal sambayan ng Filipino Church of God. Pag hindi ka kumain sa loob ng ilang araw, manghihina ka. Tama po yun. Sagutin niyo po ako. Lakasan niyo po. Ang alam ko, mga taga-Naik, mga taga-Cavite po ay nagre-response ng malakas. Amen. Tama po yun. Ganito rin po sa ating espiritu. Pag hindi niyo po siya pinakain ng salita ng Diyos araw-araw, siya po ay manghihina hanggang siya po ay mamatay. Kaya yung pong benepisyo ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, nawawala ng kabuluhan. Ulitin po natin, napakaliwanag po nito. And my advice to all of you,
Basahin nyo ng napakaraming ulit. Kainin po ng Espiritu ninyo. At wag kayong tumigil hanggang hindi nyo naramdamang busog na busog yung Espiritu nyo sa katotohanan ito. Na nag-overflow po kayo sa kabusugan, bunga ng katotohanan ito. Upang ma-enjoy nyo po yung inyong pagiging mayaman. Again, 2 Corinthians 8:9. Ito ay sapagat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, take note of that statement, na kahit mayaman siya, sobrang yaman, may-ari ng lahat ng bagay sa langit, sa lupa at karagatan. Sobrang yaman ng kayamanan ay walang sukat paglagyan, na kahit mayaman siya, alang-alang sa inyo, kayo, tayong lahat, siya'y naging mahirap. Amen? Siya'y naging mahirap. Ano po dahilan? Upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Nagkaroon po ng pagpapawalit o exchange. Kinuha ni Kristo yung sumpa na sumasa inyo, bunga ng kasalanan ay may dalang patong-patong na kahirapan, kaguluhan ng isip at puso, kapayapaan, isang buhay na walang kapayapaan. At ito'y pinalitan niya ng kayamanan. At yung unang kayamanan niyo ay siya. At dahil siya'y sumainyo, lahat ng pag-aari ni Kristo sa langit, sa lupa, habang panahon ay naging inyo. Ang alam ko, mga taga-Naay, taga-Cavite, pag pumalakpak, malakas. Pag sumigaw, malakas. Pag nag-respond sa truth, ay napakalakas. Sabi ko, pag nag-respond sa truth, ay napakalakas. Inuulit ko po, isama niyo po ito sa inyong pagkain araw-araw. Itong spiritual, biblical food na ito, itong simple, precious revelation from heaven. Upang yung mind ng Lord na nasa sa inyo ang mag-operate sa inyo at hindi po yung inyong pong sariling pananaw. Upang pag nagkaganon, walang lalabas sa bibig nyo, kundi yung katotohanan ng nasusulat. At pag ito inyong kinukumpisal at pinagpapasalamat sa Diyos araw at gabi dahil siya po'y totoo, ano man yung nangyayari sa inyong gulo at kahirapan, at ano man ang gustong gawin ng diablo sa inyong kapaligiran upang kayo po'y ibalik sa kahirapan, lahat po lang ito ay mamamatay at mawawalang bisa. Lakasan nyo yung palakpak nyo. Amen. Ulitin po natin. Ito ay sapagat alam ninyo ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung biyayang iyon ni Jesus sa inyong lahat? Ito siya. Alam ninyo na kahit mayaman siya, sobrang yaman, yung kayamanan niya po hindi kayang bilangin, walang sukat paglagyan, umaapaw. Sobra-sobra sa pangangailangan ng sangkatauhan ng bawat isa sa inyo. Alam ninyo na kahit na siya'y mayaman, alang-alang sa inyo, siya'y naging mahirap upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman. Tapos na yung kahirapan nyo. Tapos na yung sumpa ng kahirapan nyo nung kayong lahat ay sumapanginoong Jesucristo. Kung paano kayo kumakain po ng pagkain na araw-araw para sa inyong physical na kalusugan, kainin niyo po ang salita ng Diyos araw-araw para sa inyong spiritual na kalakasan. Amen? Amen? Ulitin po natin for the last time. Sabihin natin lahat, tapos na ang kahirapan ko. Yung sumpa ng kahirapan sa buhay ko ay tapos na. At dahil kay Kristo Jesus, ako'y naging napakayaman. Amen. Hallelujah. Ulitin po natin for the last time. 2 Corinthians 8:9. Ito ay sapagat alam ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Alam ninyo na kahit na mayaman siya, alang-alang sa inyo, siya ay naging mahirap. Upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan, kayo ay maging mayaman, sobrang yaman, at ang kayamanan ay mahirap isipin, mahirap bilangin, pero i-enjoy habang panahon. Woo! Amen!
Sabihin natin uli ng malakas, tapos na yung kahirapan ko. Tapos na yung salot ng kahirapan sa buhay ko. Kinuha na ni Kristo ito lahat. At dahil siya'y sumaakin, naging napakayaman ko. Ang una kong kayamanan ay siya. At lahat ng kayamanan niya ay akin. Amen. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ipagpasalamat niyo sa Diyos yan. Pag-ising niyo araw-araw. Pagtulog niyo sa gabi, ipagpasalamat niyo sa Diyos yan. Tama na po yung kalukuhan at kasinungalingan ni Satanas at tama na po yung kamangmangan ng napakarami nagtuturo ng salita ng Diyos. Naunawaan niyo po ako. Ikapito, entitled ka ng laging mapuspos ng Espiritu Santo. Maging makapangyarihan at gawin ang lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Meron pa pong magandang bagay na dapat mangyari sa lahat pagkatapos yung matanggap ang Panginoong Jesucristo bilang inyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Ano po yun? Yung kayo po yung babautismuhan sa Espiritu Santo. Yung kayo po yung maging makapangyarihan. Yun po ang sabi ng Acts 1:8. The Lord Jesus Christ said, datapwat, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Sabihin natin lahat, kapangyarihan. Lakasan nyo naman. Tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Do you hear that? The coming of the Holy Spirit will make you, what? Powerful. At kayo ay magiging saksi ko sa Jerusalem. Kumbaga po sa atin pong kultura at sa atin pong bansa, mula po doon sa NCR, magiging saksi ko ay sa Jerusalem, yung po yung Luzon, at sa buong Judea, yung po yung Visayas, at yung Samaria, yung po yung Mindanao. At di pa po tapos doon, at sa buong mundo. Amen. At ang maganda po rito, hindi ka lang mapupuspos ng minsan. Hanggang gusto mo. Hanggang naot ka tagugutom, ay lagi kanyang pupuspusin. Kaya mahalagang lagi kayong manalangin ng gusto, mabuhay sa kabanalan, nag-aayuno kung ano po yung kaya ninyo, at nabubuhay po na merong tuloy-tuloy na uhat gutom sa Diyos. Tapos po rito yung kamay ng lagi umiinom ng tubig. Hindi po ba, ang sabi po ng mga doktor, dapat ang pinakamababang bilang ng baso ng tubig na iinumin po ng bawat isa ay 8. So pwede kang uminom ng isa o dalawa, pero kulang yun. Kinakailangan, uminom ka ng sobra sa 5, sa 6. Iba nga, hindi lang 8, iba 10 pa. Ganito po sa sinasabi ko, na pwede kang mapuspos ng Espiritu Santo, hindi lang minsan, kundi tuloy-tuloy. At pagka tayo po ay nakakainom po ng 8 basong tubig araw-araw, healthy po tayo. Kasi yung buong kabuuan po ng katawan natin, more on, majority ay tubig. Maliwanag po ba yun? At pag tayo pinaging makapangyarihan, ang sabi ng Lord sa John 14:12 ay ito. Kaya nga, dahil kayo sumasampalataya sa akin, at kayo napuspos ng Espiritu Santo at naging makapangyarihan, ay gagawin nyo magawang aking ginawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin ninyo, sapagkat ako'y pupunta na sa Ama. Ibig sabihin, lahat po ng mga himalang ginawa ni Jesus ay inyo pong gagawin. At ano-ano po yung ilan puron? Sabi po niya sa Matthew 10:8 ay ito, pagagalingin ninyo ang mga may sakit. Ano mo pong klaseng sakit at karamdaman niyo ay wala po kayong pipiliin. Papagalingin niyo ang mga may sakit. Curable o incurable? Worse o not worse? Lahat po ipapagalingin ninyo. Bubuhayin niyo ang mga patay. Hindi lang po yung patay in the spirit, kundi literal po talaga namatay. Lilinisin niyo ang mga ketongin. Palalayasin niyo ang mga demonyo. Amen. Kung ito po'y ginawa ng Panginoon bilang pang-araw-araw na pamumuhay, ganito rin po yung inyo pong gagawin bilang pang-araw-araw na pamumuhay.
Na mga nakalipas pong araw ay na-meeting ko po yung may mga katungkulan sa mga istasyon ng telebisyon ng malalaki sa bansang ito. Nataon na tayo po may programa po riyan. At nabanggit po sa akin, 4 po silang atin pong na-meeting na yung isa nilang kapatid ay ooperahan. Dahil nga po ay meron daw pong bara yung puso. At siya po'y nakaready na po magpo-opera. At di naman po problema po yung pambayad dahil marami naman silang pera. At dahil ito po ay isa pong 5-star hotel, at ito po ay kainan, so tinapos po muna natin yung pagkain kasama po sila at ilang mga staff. At ang sabi ko, bago tayo mag-iwahiwalay, papag-pray kita. Doon ko po siya pinag-pray po sa lamesa, sa upuan. Hindi ko po alam kung gaano karaming tao po yung nakatingin sa amin, kung ilan po yung nakikinig. Pinagsisigaw po ng kasalanan sa kasimplihan ng pagpapatanggap sa Panginoon at pag-unawa kung bakit dapat siya magsisi ng kasalanan at ano yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganong karamdaman. Pag sinabi po kasimplihan, naintindihan niya, simpleng-simple. Kasi kung ba't ko po pinapaliwanag, kasi po marami po hindi marunong mag-share. Sayang po yung oras. Mahal ang Lord, masipag, nag-aayuno na nanalangin, humahayo, pero hindi marunong mag-share. Yun po yung problema. Alam niyo, kahit na maraming isda sa dagat, kahit na walang ulan, kahit maganda bangka mo, maganda lambat mo, pero kung hindi ka marunong mangisda, wala kang mahuhuli. Kaya sinasabi ko pong simpleng-simpleng, madaling intindihin. Walang paikot-ikot, hindi mahaba, hindi maiksi, kundi madaling intindihin. Alinsunod doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Binayaran ang kasalanan niya. Kasabay dito'y pinagaling karamdaman niya. At pag ito'y mata mo niya, humingi siya ng tawad sa kasalanan niya. At pag pinag-pray ko siya, maniwala siyang gagaling siya. Yun po yung simpleng-simpleng pagpapaabot ng Ebanghelyo. Amen. At sinama ko na rin po yung mga kasama po namin doon sa pagpapatanggap. So pinag-pray ko po siya ng simpleng prayer. Wala pa po sigurong 1 minuto yun. Sa 5-star hotel, restaurant, inuuli ko, hindi ko po alam kung gaano karami tao ro, kung ilan nanonood, ilan nakikinig. Simpleng panalangin. Pagkatapos ng simpleng pagpapaliwanag po ng ginawa ni Kristo sa cross, simple pong pagpapatanggap. Inuuli ko, wala pang 1 minuto. Pinag-pray ko po siya. At siya po'y nagpunta sa ospital, kinabukasan, nagulat po yung mga doktor, wala na yung bara, hindi po siya na-opera. At nagkita po kami nung Wednesday para pag-usapan na naman po yung programa natin. Dahil nakaya nga po tayo sa malaking network na ito. Gulat na gulat po sila. Sabi nila, Apostle, binanggit po yung pangalan ng kapatid nila. Nagulat mga doktor, pati yung aming kuya, hindi makapaniwala. Kumbaga ba sa term po nung madaling intindihin na lagi pong kinukot ng mga nasa mundo, makulit yung aming kuya. Nagagalit na nga yung doktor. Sinasabi nga ng doktor na hindi na siya pwedeng operahin kasi wala na nga yung bara. Pinipilit niya na bakit nawala. Amen. Amen. At ang sarap po ng kain niya. At sa katotohanan po, wala na pong tao na kumakain po dyan sa 5-star hotel sa Makati. Kami na lang naiwan. Hindi pa po kami umaalis. Dahil nga po sa kagalakan sa nangyari sa kanya. Hindi lang po si tatay ang gumagawa nito. Kayo pong lahat at tumanggap kay Kristo tapos po ng Espiritu Santo, trabaho niyo po itong lahat. Kaya lahat ng may karamdaman sa naik, mahirap, mayaman, pagalingin niyo lahat yan. Lahat ng may karamdaman sa anabo, mahirap, mayaman, pagalingin niyo lahat yan.
Lahat na may karamdaman sa tansa, pagalingin nyo lahat yan. May tao po ba rito? Lahat na may karamdaman sa Bacoor, pagalingin nyo lahat yan. Lahat na may karamdaman sa San Lorenzo, Ruiz, Dasmariñas, Paliparan, Imen, pagalingin nyo lahat yan. Lahat na may karamdaman sa Tracy, may tao po ba rito? Pagalingin nyo lahat yan. Lahat na may karamdaman sa General Tres, pagalingin nyo lahat yan. Lahat na may karamdaman sa Kawit, sa Aguinaldo, pagalingin nyo lahat yan. May tao po ba rito? At yan po ang dahilan kung bakit maraming Jesus is ulit sa buong Pilipinas at buong mundo at naglagay ang Lord ng mga iglesia sa mga lugar na binanggit ko para pagalingin po ang mga may sakit at karamdaman. Dahil hindi naman po lahat may pera. Hindi naman lahat nakakakuha po ng quality medicine and quality treatment. Kay Kristo po, hallelujah, may pera ka o wala, may ulan o wala, sa bahay mo, kahit saan ka nandudong, kahit sa kalsada ka sa templo, pagagalingin ka ni Jesus. Hindi ko po sinabing baka pagalingin ka. Ang sabi ko pa, pagalingin ka. Hindi ko sinabing susubukan niyang pagalingin ka. Ang sabi ko, pagagalingin ka. Ano man ang karamdaman mo, kaya siya po'y 7, 8, 6, 10 pagagalingin ka niya. Amen. Ang dami ko pong pinag-pray. Isang pinag-pray ko, 26, 32 yung karamdaman. Lahat po'y pinagaling ni Jesus. Amen. Pati po yung hindi nagkakaanak. Amen. Yung pong pagkabaog, karas po yan. Yan po'y salot. Kagaya po ng isang istorya, siya po'y ating pinag-pray. Nagkaanak po siya, kambal, babae, 2. I'm sorry, kambal, lalaki, 2. At hindi pa po natapos, nadagdagan pa ng isa. Amen. Babae naman po yung lumabas. Ang problema, lumabas po si baby, walang kasarian. Ano sabi ng doktor? Hindi natin ito pwedeng operahin kasi bata pa to. So mag-aantay pa tayo ng mahabang panahon. Malungkot po yung magulang. Amen. Walang kasarian si baby. Kahit ano pong gawin niyang tingin sa kanyang anak, walang kasarian. Nakaka-depress po yun. Babae pero walang kasarian. At napanood niya po yung batang pinag-pray ko sa Nueva Vizcayang wala pong butas. Yung kanyang kasarian. Babae po siya pero walang butas. Yun din po yung kalagayan ng anak niya. Kinalong ko po yung bata sa harap na maraming pastor, ng mga tao sa Solano, Nueva Vizcaya. Ganito rin pong gawain, gabi. Galing na po ako ng Tugigaraw. Then tumuli rito, tapos tumuli ng Isabela. Umuwi ng kawain Isabela from Santiago. Pinag-pray ko po yung bata. At nung oras pong yun, si baby, na wala pong butas yung kanyang kasarian bilang babae, nung tinina ng kanyang ama, may butas na. At nung ito po'y makita po ng ina ni baby, siya po'y taga-Tarlac, taga-bundok. Actually, hindi siya taga-bundok. Isabihin, almost nakatira sa bundok. Malayo po siya sa syudad. Nung makita niya po ito, yung kanya pong faith in a build na develop. Hinawakan niya po yung katotohanan ito. Halang sabi niya, kung ito'y nalagyan ng Panginoon ng butas dahil sa panalangin ng lingkod ng Diyos, ganito rin gagawin niya sa anak ko. Araw-araw tinitingnan niya po si baby kung may butas na, amen. Araw-araw. At hindi po siya kagaya ng iba
nung nakita niya parang walang butas, nagkukumpes na po siya ng negative at tinanggap niya na po yung kanya pong kalagayan. What an unbelief. At yun po yung problema na maraming may mga title na apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, yung pong napakalaki pong pag-aalinlangan. Kaya alam po ng Panginoon na ito'y dadating sa mga anak niya. Kaya inuna niya po yung salitang, the just shall live by faith, and you must walk by faith and not by sight. Amen. So, ang ginawa niya po, lalo pong diniklara yung kanyang pinaniniwalaan, hindi. Magkakabuta si baby. Ginawa ng Lord dito sa buhay ng tatay, sa isang baby, uulitin niya ito sa anak ko. Araw-araw tinitingnan niya, wala pa rin butas. Pero sabi niya, hindi, magkakabutas ka. Magkakabutas ka. Nanalangin ang lingkod na Diyos, magkakabutas ka. Amen? At wala po siyang tigil na kinukumpis yung katotohanan pinaniniwala niya. Now, I want to talk to you, church. Ano ba title mo? Ano ba yung rank mo? Ano ba yung theology mo? Ano ba yung pinag-aralan mo? Ano ba yung turo mo about faith? Now, let me simplify the biblical truth about faith. Hindi po siya bumitaw ng kakakumpis at inaasahan niya. That is faith. That is faith. Higit siyang naniniwala na makapangyarihan ng Diyos kaysa nakikita niya. Higit siyang naniniwala, nagsasabi ang Diyos ng totoo at ang panalangin ng managwad ay mabisa kaysa nakikita niya. That is faith. No, ako'y nagsimula sa kalsada, walang naniniwala magtatagumpay ako. Yung diablo walang ginawa kundi guluhin yung isip ko araw at gabi na wala akong pag-asa magtagumpay. Nasa kalsada, walang pera, walang movement, walang coalition, walang Bible school, walang kasama nag-iisa. One man army, an apostle. Stand and live alone for Christ because an apostle is a prisoner of Christ, a bondservant of Christ, a love slave of Christ. But I hold on to what I believe. I confess, I declare, I will travel the world. This nation will be turned upside down and right side up for Jesus. At ako'y pupunta ng TV at radio. At ako'y malalagay sa buong mundo, sa telebisyon, sa mga libro. I hold on to my faith. Now, I see what I believe. At kung ba't ko ito sinasabi, sa pang-araw-araw niyong pamumuhay, samahan niyo ng pananampalataya yung ginagawa niyo. Humayo ka dyan sa buong naik, nagbigay ka ng brochure, nagsakripisyo ka, nag-ayuno ka, nanalangin ka, kaya walang nakita ang mata mo, kaya negative yung response, maniwala kang may nangyayari, may nagaganap, at ang Diyos ay nagtatrabaho. Kaya bundok yung pinuntahan mo, maniwala ka na ang Diyos ay nagtatrabaho because God said, nothing is too hard for me to do. Oh! May tao ba rito sa Naik? May tao ba rito sa Cavite? Ay, kung bakit ko po ito ini-stress? Kasi ako po yung nangihinayang. Napakaraming blessing yung nawala. Ito si pastor, ito si bishop. Wala lang kilumpis, kundi mahirap kongregasyon. Walang trabaho. Kaya kukunti yung pera sa offering. Bakit? Walang pamasay, wala kaming magawa, walang supporter. Walang budget. What an unbelief. And my God said He will supply. Pray with faith. Fast with faith, give with faith, obey with faith, and declare what you believe, and what you say you shall receive. Amen. Amen. At si baby po ay nagkaroon po ng butas. At siya identify na bata. At may nakita po yung clipping, si baby po sa kabundukan tumatakbo, masaya naglalaro. Babaeng babae. Kaya mga magulang, namumroblema kayo, anak nyo, bakla, tomboy, huwag kang mamumroblema, believe God, kaya niyang baguhin yung anak mo. Kung siya'y lasinggero, kaya niyang baguhin. Kung siya'y masamang ugali, kaya niyang baguhin. Kaya niyang gawing lalaki ang baklat.
babae ang tumoy, at kaya niyang pasipagin yung tamad, at kaya niyang alisin yung gawa ng diablo sa buhay mo, yung sumpa ng kahirapan, kaya niya. Just believe and see the glory of God. Minsan, sabi ng mga bishop at pastor ako, napapagod ako sa kongregasyon to. Hindi nagre-response. Hindi na tinatapatan yung kasipagan ko nung pagiging generous, pagiging giver o pagsunod. So disappointed po sila, discouraged. Natarami po yung nag-quit na. Iba yung nagpunta ng Amerika, ng Europa para doon po magpastor kasi may pera ron. Iniwan po yung mga kawan. Ay tali, naintindihan ko po yung mga bishop at pastor dahil 39 na taon po ako nagtatrabaho bilang apostol. Alam ko po yung takbo ng chat, alam ko po yung hirap ng paglilingkod, alam ko po yun. Kaya sinasabi ko, huwag kang maglilingkod kung sa Diyos malibang mahal mo siya. Kasi hindi ito laro. It will cost your life. Kaya ang problema po ng mga ito nakatingin sa kongregasyon. Ang sabi ni Jesus, have faith in God, not in the congregation. Have faith in God, wag doon sa bakit. Have faith in God, wag doon sa remittance. Have faith in God, wag doon sa nag-backslide at umalis at hindi na nagbibigay ng pawn at pledge. Have faith in God, sila'y nawawala, ang Diyos hindi. May tao pa sa Naik, may tao pa sa Cavite, may mga apostol pa rito, may propeta pa, may pastor, may guro, meron pa rito buhay sa pananampalataya. Amen. Amen. Nanghihinayang po ako. Mayaman ka na kay Kristo. Ba't di ka maniwalang totoo yan? Tapatan mo lang pagsunod yung pinaniniwalaan mo. Amen. Ano sabi ng babae na agasan ng dugo? Hawakang walang lalayan ng baro niya, gagaling ako. Alam niyo, sa kultura ng mga Hudyo, bawal pong humahawak ang sinuman sa laylayan ng baro ng isang lalaki, lalo rabay. It is punishable by the true stoning. Wala po siyang pakialam doon. Amen. Anyway, kahit naman siya batuin hanggang mamatay, doon na rin siya patungo. 12 taon na po siya inagasan ng dugo. 12 taon. Ubus na po yung kayamanan niya. Walang albularyo, espiritista, fake healer, tarot reader, feng shui expert. Ang may kakayahan siya po ay ibsan sa kanyang problema o pagalingin sa kanya pong salot. Nadala-dala. Tagas ng dugo po sa kanyang katawan, para pong fountain. Tuloy-tuloy. Kaya nga po siya'y mahinang-mahina. At hindi lang po yun, marami pa pong tao nakapalibot sa Lord. Hindi lang naman ang Panginoon po yung merong mahabang kasuotan ng time na yan. Kasi mga Pariseo, normal sa kanila magsuot ng mahaba. Ma-identify mo lang ang pagkakaiba na yung pong mga tassel na nakakabit sa kanyang laylayan. At yung kanyang countenance na puno ng glory, yun po yung number 1. Second lang po yung tassel. Yung ningning ng Diyos sa kanya. Yung kaluwalhati ang nakabalot sa kanya. At yung meekness niya habang tinititigan mo siya. Yun lang yung distinction. Pero imbis na siya po yung ma-discourage. At umuwi, kagaya ng sinasabi ng marami, gusto ko sanang umatin. Kaya lang, wala akong pamasahe. Gusto ko sanang umatin, kaya lang masakit yung katawan ko. Gusto ko sanang umatin para gumaling, kaya lang yung rayuma ko kumikirot. Kaya ka nga pinapatin para mawala yung kirot ng rayuma mo. Ayaw lumabas. Ayaw gumalaw, ayaw kumilos. Hindi po siya ganun. Ang sabi ron, he pressed himself to the crowd. Alam mo yung salitang press? Para pong olive na piniga, pinakatas. Yung ibig sabihin, he pressed himself to the crowd. Amen. Ngayon, pupunta ng Israel, pupunta po kayo doon sa crushing place ng olive. Talagang kinakaras po yung malaking bato po yan. Minsan ginagrind po ng asno yan, paikot-ikot po yan, kasi malaking bato po yan. Kahit buto po ng olive talaga, karas. At hindi titigil po yung pag-grind na yun sa olive press hanggang yung olive po hindi naging liquid. Kailangan liquid po yun. Yun po yung ibig sabihin.
He pressed himself to the crowd. Amen. So crowded yung paligid, pinilit niya yung sarili niya. Pinilit niya. Almost yung meter ng kanya pong nilalakad na daanan, so crowded, so little, pero pinilit po niya yung katawan niya. Giniit niya yung sarili niya. The Bible said, bago po siya nakaranas ng himala, kinempes niya muna ang katotohanan ng kanyang pinaniniwala. Ito po ang sabi niya. And learn from this truth, beloved. Mahawakan ko lang. Laya lang baro niya. Gagaling ako. Hindi niya sinabing pala, ipapray ako, gagaling ako. Sinasabi niya na yung pinaniniwalaan niya. Kaya walang prayer, mahawakan ko lang ilay. Laya lang baro niya, gagaling ako. Kaya hindi ako mali. Si Jesus, gagaling ako. Kaya hindi niya ako mahawakan, gagaling ako. Mahirap akong hawakan ni Jesus. Nakatalikod siya, maraming tao. At dahil hindi niya ako mahawakan, hindi ito harang para hindi ako gumaling. Ako hahawak sa kanya. Faith. Don't give up. It makes impossible things possible. It defies and deny obstacle, barrier, and opposition. Faith, don't give up. Faith, hold on to his confession. Hello. Hindi ako mahawakan ni Jesus. Hindi nga niya alam na nasa likod ako. Nakatalikod siya sa akin. Hindi niya ako malilihans. Pero hindi ako uuwi. Kahit masakit yung katawan ko. Lumalakas yung tagas ng dugo sa katawan ko. Kahit gumapang ako, hindi ako uuwi. Tutuloy ako. Hindi niya ako mahawakan. Hindi ako malilihas ng sino man. Pero akong hawak sa baro niya. Mahawakan ko lang yung baro niya. Gagaling ako! You see? Ang power ng Diyos o anointing ay available sa lahat. Pero marami po mga bishop at pastor kay anointed ka. Hindi magmamanifest ang anointing. Malibang maniwala ka. Malibang i-exercise mo yung faith mo. You know what Jesus said? Daughter, your faith heals you. Not the power of God, but her faith. Dahil kahit makapangyarihan si pastor at si bishop, at kahit well-known po siya sa signs and wonders and miracle, at panay ayuno niya at panay prayer niya, at nagliliwanag yung mukha niya sa glory, very tangible yung anointing, yung manifest presence ng Holy Spirit, is so tangible, so alive, so real. Mababaliwala po siya, malibang may lumapit na puno ng faith. At kung siya naman ay mag-minister, mababaliwala yung tangible glory na yan. Malibang siya ay mag-minister. Humaniwala na pag siya po'y nagsalita, siya ay nag-pray, at siya ay nagpalayas ng demon, siya ay nagbuhay ng mga patay o nanalangin sa patay. Lahat ng ito ay makakaranas ng himala. Ang patay mabubuhay ang kaitong lilinis. Ang poses ay lalaya, ang mga demonyo ay lalabas. At ang mga pilay ay tatayo. Do you understand that? Daughter, your faith made you whole. Parang anointing, ang glory, ang power ng Diyos that refers to the Holy Spirit ay mag-manifest o ma-activate. Kailangan merong kumanti sa Kanya. Kailangan merong pumukaw sa Kanya. Kinakailangan merong tumapik sa Kanya. Kinakailangan may mag-activate sa Kanya. At ano po yung activating machine na yan? Hey, faith in God! Yung palakpakin nyo, hindi ako naniniwalang. Palakpak yan ang nananampalataya at nasa pananampalataya. Alam ba ninyo po, pwede kang
Aral na aral sa Bible, basa ka ng basa ng Bible, pero paglabas mo rito, doubter ka. Hello? Iba, hanap ng trabaho, nag-struggle siya. What an unbelief. Anong trabaho hinahanap mo? Nangako nga siyang He will supply all your needs. Ang kailangan mo ay maniwala that your job is coming. And begin to praise the Lord. At maraming way para ipakita yung faith mo. Kagaya niya na walang anak, make a vow to God, magbaw ka. Pag ako'y nagkaanak, ibibigay ko kay Hana. Hindi pa lumalabas sa tatlo namin anak ni nanay lahat ito, ibibigay ko sa Lord, yung aming mga bulat sa Lord. Yan pong exercise ng faith. Do something that will move God. Hindi sapat yung kukunti kong pera. Kukunti tirapitis ng hawak ko. Hindi pa ito sapat na pang-almusal. Ako'y naniniwala pag ito'y pumunta sa kamay ni Kristo at offering bakit ng oras ng himala at ay hulog sa bank account ng Jesus and worldwide ministry, dadami ito. Lakasan nyo yung palakpak nyo. Do something. Have faith in God. Move God. Antay siya rin ng miracle. Nguy-nguy ng nguy-nguy. Hindi mo alam kung ano yung inunguy-nguy. Magsalita ka. Mag-groaning ka, mag-weeping ka. Mag-ayuno ka, manalangin ka ng gusto. Be determined. Exercise your faith. And God, who is waiting for your faith, will give you the glory. Amen. Do something. Do something. Pagalawin mo ang Diyos. Tinagin mo yung langit. Utusan mo yung mga anghel, may tao ba rito? Itapon mo yung sarili mo sa presensya ng Diyos. Problema ka sa asawa mo, backslider, matigas ulo, ayaw maniwala sa truth. Ano pinoproblema mo? Itapon mo yung sarili mo sa harap ng Diyos. Mag-ayuno ka, manalaga, mag-groaning ka. Gamitan mo lang authority. Do something, move God, and God will move your husband. Lakasan nyo yung palakpak nyo, hindi ko kayo marinig. Lakasan nyo yung sigaw nyo, hindi ko kayo marinig. Do you understand that? Do you understand that? Do you understand that? Kaya nga, pag tinatanong ko kay nanay, sabi niya, sino ba may problema talaga? Yung kongregasyon ba yung pastor? Yung pastor! Hindi yung kongregasyon. Dahil kung walang faith ang pastor, what you expect sa congregation? Magandang mahal mo, Lord. Palagi kang naglalabing God. Hindi ka lumalabas. Pero kulang yan. Pagalawin mo ang Diyos. Pagalawin mo. Paano gagalaw ang Diyos? Have faith in God. Exercise your faith. Si Cornelio, Italiano po ito, senturyon. Gusto niya pong maligtas. Narinig niya na pong patungkol sa Lord. Ginamot ng Lord yung kanyang alipin na naratay sa higaan. Na-amaze po si Cornelio. Pero sabi niya, hindi pa naliligtas yung pamilya ko, yung mga friends ko, yung mga tauhan ko. Kinakailangan maranasan din nila yung kaligtasan at magsimula sa akin pababa sa kanila. Yan ang ginawa ni Cornelio. Hindi lang po nagpatayo ng chapel o sinagoga ng mga Jew. Anong ginawa ni Cornelio? Hindi lang po nagbigay ng kaloob na masagana. Ang sabi niya, ako'y nanalangin at nag-ayuno. Amen. At si Pedro po na nasa Joppa, napakalayo sa Cesarea. Sa panahon po natin ngayon, walang sasakyan nung panahon na yan. Mga 2-3 oras po yan sa asno o sa camel bago makarating. Walang kamalay-malay si Pedro.
Nabababa po siya ng rooftop. At sasabihin ng Holy Spirit sa kanya, pumunta ka lang si Caesarea, pumunta ka sa bahay ni Cornelio. You see how God works things? How He changed situation, circumstance in a very mysterious, miraculous way. Yun po yung dapat na nangyayari sa atin. Hindi ka nagbabaw sa sitwasyon. Hindi ka okay na lang. Kasi wala namang problema. Be supernatural every day. Be like Jesus. Be radical. Amen. And put the devil into a critical condition. Amen. Walang kamalay-malay si Peter. Nabibiyay siya from Joppa to Caesarea. The Holy Spirit said, may taong nag-aantay siya sa baba. Sumama ka sa kanya. Go to Caesarea. Tumulay ka sa bahay ni Cornelius. So nagugulat si Peter. Kasi bago sa kanya yun. Amazed po sa sitwasyon. Siya po yung sumunod sa Holy Spirit. Nagkinuwento ni Cornelio yung katotohanan. Sabi niya, ako'y nananalangin at taga-ayuno. At biglang dumating yung angel. Sabi Cornelio, yung iyong generosity, yung iyong prayer and fasting, sinagot ng Diyos. At pupunta rito ang isang tao, apostol, ang pangalan ay Pedro, at ipapakilala sa si Kristo. You see that? Do you see that? Alam nyo, kahit makapangyarihan ng Diyos, hindi po siya makakagawa ng kahit ano sa mga taong tinatali yung kamay niya. Ililimitahan siya. Kaya nga yung mga nagsipag-aral sa Bible, maganda po yan eh. Kung binuksan mo yung isip mo at hindi ka nabaw ng pinag-aralan mo dahil ang Diyos ay hindi baw ng theology ng sino man. Faith is not a natural menu. It is a supernatural substance. It is the substance, the nature of Christ. They understand that. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. And the life that I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself to me. Amen. Ay namalagad po si Pedro. Naunawaan niya na ngayon kung bakit siya nandoon. Because of the faith of this man, whose name is Cornelio. Pinagalaw niya ang Diyos. Meron siyang ginawa. Kaya ang Diyos may ginawa sa kanya. Do you understand that? At si Peter po sa kanyang amazement ay nagsabing, now I know that salvation is not only from the Jew, it includes Gentile. Saka lang bumukas yung isip niya. Alam niyo, ito yung lagi kong sinasabi, kaya mga ayaw humayo, maaaring malago si bishop, si pastor, o ano man title ito, apostol, o propeta, o sino man to. Pero kung kontento ka na sa kinalalagyan mo, kasi may pera ka na, sikat ka na, so-called nag-around the world ka, how good you are, hanggang dyan ka na lang. You'll never grow in the wisdom of God, in the ways of God, in the image and likeness of Jesus Christ. You will never grow. Dahil pag lagi kang humahayo, isang tao, dalawa, o parang sabihin pa natin walang bunga, yung paghayo mo, wala kang nakitang result. Marami kang matututuhan dito. Maraming karunungang ituturo ang Diyos sa iyo. Maraming kapahayagang ibibigay ang Diyos sa iyo. Dahil hindi siya nagsasalita lang pagka maraming tao nasa kasikatan ka, nasa katanyagan ka, kundi doon sa hinaharap mo, pinakikita ng Diyos kung gaano siya karunong.
ay kung gaano siya katalino at kung gaano niya kakontrol ang lahat ng bagay. At magugulat ka na lang, you grow in the wisdom of God, in the knowledge of God, in the image and likeness of Jesus Christ. Alam ni Apostle Paul yung sinasabi ko kasi apostol yun. Alam niya. Alam niya yung sinasabi ko. Alam na rin ni Pedro yun at ng mga apostol. Nung sila po'y humahayon at maraming krisis na dinaanan. Iniwanan, tinrator, binitray, dininay. Lahat ng suffering dinanas. Alam nila ang sinasabi ko. Pero wala silang resentment, self-pity, bitterness, and forgiveness. They rejoice dahil natagpuan nila ang kayamanan. Yung maging kagaya ni Kristo. Yung karunungan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. At naintindihan nila sa kahinaan pala nila at walang lakas sa sarili. Ang kapangyarihan ni Kristo ay nagiging sakdal sa buhay nila. Amen. Napakaraming mga naglilingkod sa Lord. Pag nawala yung ibang kongregasyon, nagmumukmuk sa sulok, naka-stack up. Hindi naman sila yung tao sa paligid mo. At talangin mo sarili mo, bakit sila nawala? Siyasatin mo yung paglilingkod mo, yung commitment mo. Kung nagkulang ka, matututo ka. Kung wala kang kasalanan, mas lalo kang matututo. At itingin mo yung mata mo sa kapaligiran. Ano ba ang dapat gawin pag ang isang chapter o isang gawa na hindi lumalago? Ay di palaguin ang namumuno. Paano niya papalaguin? Prayer, fasting, soul winning, have faith in God, pagalawin mo ang Diyos, maraming tao riyan, at yung nawalan 3, 4, papalitan niyan 300, 3,000, 3 milyon. Kaya nangyari sa marami, disappointed. So ano lang siya, energetic pag maraming umaatin, pero pag hindi nakaatin yung marami, disappointed siya, ayaw niya na magturo, ayaw niya na maging radical, ayaw niya nang maging on fire. Tapos kaagad yung service. Lalo na in-expect niyang mayaman na magbibigay ng love, papalakpak sa kanya, hindi umaatin. At nabalitaan niya pa lumipat doon sa kabila, sa maloob niya. What an ignorant. What an ignorance. What an immaturity. Sa lahat ng sitwasyong dinadaanan niyo sa buhay, I'm not saying na dumanas kayo ng pangit na bagay. What I'm saying, ano man na yan, gagawin kang matalino. Gagawin kang marunong. Magiging kagaya ka ni Kristo pag sinamahan mo ng pananampalataya. Lakasan nyo yung palakpak nyo. Hindi sapat na may glory ka at umaabaw ka sa glory. Dapat kailangan mo yan. Araw-araw ganyan ka. Hindi sapat yan. Samahan mo yung glory na yan ng faith ni Christ upang mag-manifest yung lahat ng glory na yan. Amen. Sabi ng marami, kukuha kami ng building, utangin namin. What na ng believe? Wala ang Diyos doon, ikaw lang yun. Kaya gaano kaganda yung plano at programa mo, dahil yung utot mo pangungutang sistema ng mundo, puno ka ng unbelief. Dapat ang salita rin, purihin ng Panginoon. May umatin o wala. Ito'y gawain ng Diyos. May supporter o wala. Magpipray ako, mag-aayuno ko, ako yung pastor, ako yung bishop. Kakalampagin ko yung langit. Magbibigay siya ng building. Pagbibigay siya ng pambayad, hihipo siya ng tao rito at bibigay yung property at ito'y gagawin kong church at yung mga tao dito idadalhin ko sa gawain ito. Lakasan niyo yung palakpak niyo. So, ano pang aasahan mo sa Diyos? Yung tot mo agad utang. Yung tot mo agad wala. Kulang, paano ito, paano ito, paano ito. Ano pa aasahan mo sa Diyos? Ako po, hindi ako nagpapatawa, ha? Yung diablo, marami expectation sa mga doubter. Pero wala kang aasahan sa Diyos. Yung diablo, may inaasahan sa iyo. Pero wala kang maasahan sa Diyos. Do you understand that?
Ang faith po hindi baka sakali. Ang faith po ay nabubuhay sa truth at reality may Diyos. Makapangyarihan siya. Kontrolado niya lahat ng bagay. Anak ka, lahat ng kanya ay iyo. At ang sabi niya, pag tumawag ka, nanalangin ka, nag-ayuno ka, hindi ka umaalis sa presensya niya, hindi bumababa ang langit sa kwarto mo, and then, God will grant your request. Talay, mabuti nagpipray po tayo. May prayer meeting tayo. Mabuti po yun. Pero mas mabuti na lumabas ka dyan ng prayer room at ng prayer meeting na yan, na-answer prayer ka at hindi itutuloy. Magandang may prayer meeting tayo, pray tayo ng prayer, pero mas mabuti lumabas ka ng kwarto na kaya ilang araw ka dyan, na-answer prayer ka at hindi itutuloy, kundi ito na yung sagot, tuloy. Hindi itutuloy yung prayer kasi hindi pa dumating yung sagot. Tumaya ka kay Jacob. Nakipag-wrestling sa Diyos, sabi niya, hindi kita bibitawan malibang i-bless mo. Dati sa radical faith. Hindi ako aalis dito hanggang hindi mo binibigay yung pambayad. Hindi ako aalis dito hanggang hindi mo binibigay yung kaluluwa sa chapter na to. Be radical! Ipakita mo sa Diyos yung seriousness mo at maniwala ka yung mga anghel kandara pa para idala yung sagot sa iyo. Faith. Shouts. Faith weep. Faith cry. And faith is always triumphant. Amen. Amen. Kaya nakakilabot. Ang daming may title na apostle, may daming title na ma-prophet. Pero walang faith sa Diyos. Ano to title? Wala naliligtas sa title. Kung ano title mo, dapat buhay mo. Amen. Amen. Kaya nga tinayo ng Diyos yung Gisayel kasi yung mga anak ng Tatay Apostol at anak ng Nanay Ellen, itong mga anak namin to, itong buong Gisayel, wala itong hilig sa title. Pero powerful ito. Pinamumuhay nito si Jesus. Amen. Daughter, your faith make you whole. Ando doon ang anak ng Diyos, umaapaw sa glory, puno ng anointing. Hindi na naman siya may sakit marami. Pero walang nahihil. Pero yung babae nga ito, nakakaintindi. Alam niya yung kahalagahan ng faith. Nabalitaan niyang si Jesus nagpapagaling. Yung bulag binibigyan ng paningin. Yung binibigyan ng pandinig. Yung pilay pinapalakad. Yung patay binubuhay. Narinig sa spirit niya yung katotohanan walang mahirap dito. At yung faith, sumibol. Sabi niya, pupunta ako rito. Hindi niya kinakalang patungan ako ng kamay. Imposible kasi nakatalikod siya sa akin. Hindi niya alam na pupunta ako sa likod niya. Kaya siya nagtanong, who touched my cloth? Kasi kung alam niya, hindi na siya magtatanong. Are you still there? Are you still there? Alam niya, humawak sa kanya, pero sino to? At huwag natin kakalimutan, yung hinawakan po niya Jesus ay nasa kalagayang bilang tao, hindi sa kalagayang bilang Diyos. Do you understand that? Do you understand that? Hindi niya ako mahawakan. Maraming tao. Hindi niya alam na nasa likod niya ako. Pero kahit hindi niya ako mahawakan, siya ang anak ng Diyos. Siya'y puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Mahawakan ko lang siya. Laylayan ang baraw niya. Kagaling ako. Ano po yung substance po ng statement niya na naging daan upang siya po'y makatanggap ng miracle? Ito po yung substance. Una, she confessed what she believed.
Mahawakan ko lang laylayan ng baro niya. Gagaling ako. She confessed what she believed. Kayo pong lahat na nagpunta rito kung may karamdaman, may problema here in abroad, nanonood ngayon. Kung nagpunta ka rito, sinabi mo makarating lang ako rong gagaling ako. Hindi, magaling ka na. Tumayo lang ang tatay, tang glory nagmanifest, yung aking anak ay ligtas na. Yung problema ko ay tapos na. Yung bayarin ko ay sold na, may tao pa rito. One exercise of faith is enough to move God. Hello? Do you understand that? Hawakan ko lang laylayan ng baro niya, gagaling ako. So specific siya, gagaling ako. Gagaling ako. At siya'y gumaling. I think it was 1992 or 1993. Nasa Broadway Centrum po tayo, nagtuturo po tayo sa maraming pastor. Kung sinabi ko maraming pastor, literal maraming pastor. Luzon, Visayas, Mindanao, puno po yung Broadway Centrum. May umatin pong matanda, ang dami niyang sakit. Alam niya, hindi ko siya may papag-pray kasi pastor's conference to. At marami siyang reason kung bakit nagmamadali siya. Hindi niya na po ko inintay na makakit ng pulpito. Paakyat pa lang ako, tinatawag pala ako, siya po'y lumapit, hinawakan po yung Amerikano ko, yung wala niyang sakit, lahat po'y nawala. At kung bakit po siya gumaling na kahit hindi ko siya pinagpalit, sapagkat ang sabi niya, mahawakan ko lang Amerikana ng man of God, bago siya umakit ng pulpito, gagaling ako! That is the substance of faith for your miracle. You speak what you believe. I understand how powerful is your confession. Kaya lagi kong sinasabi, kung hindi mo kaya magsalita ng tama at manampalataya at mag-declare ng faith mo, tumahimik ka. Because what you say is what you get. Do you understand that? Do you understand that? At ang ikalawang susi rito, para hindi ka magsalita ng pag-aalinlangan, mag-pray ka in the Spirit. Mag-thanks ka. Upang ikaw ay mag-pray according to the will of God. You edify yourself. Amen. Amen. Mag-interest ka doon sa mga taong kabigatan ng puso mo. Yun yung pinakatamang gawin. Kaysa magsalita ka ng negative. Kasi kahit isang taong ka magkukumpes dyan na kailan kaya ako magkakatrabaho. At umabot ka pa ng 10 taon, wala ka pa rin trabaho. Dahil yung salita mo ay walang katiyakan, kailan kaya ako magkakatrabaho. Baguhin mo yan para makagalaw ang Diyos, para magkatrabaho ka. Lahat ng pwede mong gawin para exercise yung faith mo, gawin mo. Prayer, fasting, giving, praising God, worshiping God, declaring the Word of God. What you say is what you get, declaring what you believe. Lahat ng magagawa mo para exercise yung faith mo, gamitin mo lahat. To move God. Amen. Amen. Do you get that? Ayun po yung una. She is declaring her faith and she believed na yung sinasabi niya ay magaganap sa kanya. Nangyari ba? Sagutin niyo ako lahat, nangyari ba? Nahawakan ko lang laylayan ng baro niya. Gagaling ako. Amen. Ikalawa, yung sinabi niya, in-expect niyang mangyayari at yung ang nangyari. What she says, what she get. Di ba yung sabi ng Mark 11:24? Therefore, whatsoever you desire when you pray,
Whatsoever you speak, say, confess, declare. Whatever it is, believe that you have it. Believe that you receive it and you will have it. Amen. Amen. Kaya kung kinukompes mo, na-bless ka na, may trabaho na, may pambayad na, may building na, may atin, may harvest, may ani, di yung mangyayari sa'yo. Why? Kasi yung kinukompes mo, perfect will ng Diyos lahat yan Ang sabi ko, perfect will ng Diyos lahat yan at hindi niya po pwedeng tanggihan yung will niya. Amen? Amen? Sa Baguio ko, 1996. Grabe po yung nagaganap na gawain yung mga pastor kung saan galing sa Caldereria, Luzon, Ifugao, wala po malaman kung saan galing, buong Pangasinan, doon po sa Baguio. Bukas po yung bintana nung likuran ko. Ito yung pulpito, ito po yung bintana. Napakarami pong pastor. 1996. So, may isang babae, nasa La Union. Yung nanay niya po dying. Nasa La Union. Sumulat sa papel. Pinahatid. Ang sabi niya, mahawakan lang ito ng lingkod ng Diyos. At mabuksan lang ito. Mahawakan lang yung nanay ko. Mapangon. Langapit po isa nating stop. Dahil urgent po yun. Nakalagay doon sa sulat. Urgent. Pakiabot mo kay tatay. It's a matter of life and death. Naunawaan niyo po yung urgency ng needs. Sabi niya, tatay, pasensya na po. Urgent po ito. A matter of life and death. Kinuha ko po yung letter. Binuksan ko po sa pulpito, tumigil ako sa kilit. At nakita ko po yung nabasa ko. At tong oras pong yun, yung nanay niya, gumaling. Nakakaintindi siya kung sino yung lingkod ng Diyos. At pinagsama niya yung understanding niya na ito yung lingkod na Diyos. Ang Diyos ay sumasa kanya. At sinamahan niya ng pananampalataya nung nagtagpo yung himala na ganap. Ikatatlo, sinamahan niya ng gawa. Hindi po siya umupo lang riyan at nagantay po ng awa sa Diyos at ng himala. Siya po'y gumalaw, siya'y kumilos because without obedience, faith is what? Dead. Kahit masakit yung katawan ko, tumatagas yung dugo, gagalaw ako, susunod ako sa Panginoon, kahit dyan siya pumunta, susunod ako, susunod ako, susunod. At walang sumunod sa Panginoon ang naghirap na gutom, namatay at napunta ng impyerno at nasalot ng diablo. Lahat ang sumunod sa Panginoon ay naging mayaman, naging makapangyarihan, naging malusog, naging masigla, at naging kagaya, at naging may-ari ng lahat ng pag-aari niya. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.